Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapang na isiniwalat ang korap na politiko na nagpapahirap sa Pilipinas, kaya naman lubog na sa utang ang ating mahal na bayan. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pala Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, lumubo na naman ang utang ng Pilipinas at dahil di umano ito sa korupsyon ng mga politikong nanunungkulan sa ating mahal na bayan. Ito ang matapang na ibinulgar ng mayor ng Baguio City na walang iba kundi si Mayor Benjamin Magalong. May hamon din siya sa mga mambabatas, pinasaringan din niya ang mga politikong namumursyento di umano sa mga proyekto ng gobyerno. At ito na nga ang nakakagulat. Ayon sa alkalde, I start talking about traditional politics, I start talking about corruption and its direct relation with the poverty, and when I start doing this, they also start looking their cell phones. Anya, ang kakayahan nating magbayad ng utang ay nakadepende sa kakayahan nating i-manage ang mga tinatawag na financial leakage. Kabilang na malaking problema sa korupsyon, mangilan-ngilan lang daw ang mga miyembro ng Kongreso, tila may pakialam sa lumulobo nating utang, nakakalungkot anya na ilang tao lang ang nagsasalita tungkol sa mga ganitong issue. Dagdag pa ng mayor, nakakalungkot nating have we heard from our legislator that they are willing to give up their pork barrels. Hintayin natin kung ano ang sasabihin ng ating mga magigiting na legislator. Sabi ni Representative Act Teacher Franz Castro, walang masama sa hamon ni Magalong kung sila ang makabayan black ang tatanungin. Wala na silang pork barrel. Dagdag pa ni Castro, open secret naman ang korupsyon sa gobyerno. Ang problema lang, sadyang mahirap itong patunayan. Let me give you some facts about that happening in entire Philippines today. Noon nga daw Abril lumabas daw ang balita, umabot na ang utang ng Pilipinas mula sa 13.75 trillion, umabot na ito hanggang Mayo 14.10 trillion pesos. Kaya naman ayon sa alkalde, panahon na isuko ng mga mambabatas ang kanilang pork barrel at itigil na ang pagkurakot sa pundo ng bayan. Makulay ngang binitawan ng paratang ni Mayor Magalong, kaya't hinimay ito ng mabuti para maintindihan ito ng ating taong bayan. Una sa usaping pork barrel, matatandaan nating noong taong 2013, idiniklara ng unconstitutional ng Korte Suprema ang pork barrel system. Ito yung sistema kung saan nagtatabi ang national budget ng malaking pundo at yung mga congressman at senador ang mamimili ng mga proyekto o punduhan nito. Noong panahon na yon ng mga congressman ay mayroong 70 million pesos per year ang allotment at ng mga senador ay mayroong 200 million pesos allotment din kada taon. Pero ang sabi po ng Korte Suprema, hindi trabaho ng mga mambabatas na magpatupad ng mga proyekto. Pero ang ipinababawal ay ang pagtabi lamang ng pera nito sa national budget para i-identify ang mga proyekto. Ang mga mambabatas pero pinapayagan pa rin ang mga mambabatas na mag-identify sa kanilang mga proyekto. Basta islid lang ang budget ng DPWH. Sa madaling salita, wala na pong pork barrel pero patuloy pa rin ang pagsingit ng mga project ng ating mga mambabatas sa budget ng mga national government agencies.
Pangalawang punto ng mayor, limpak-limpak di umano ang pera na mabubulsa sa mga proyektong ito dahil kakonsyaba raw ng mga mambabatas ang mga kontraktor at mga local official at pati din ang DPWH sa tansya pa ni Magalong sa bawat 100 pisong budget para sa kontrata, halos kalahati ay nabubulsa at ang resulta para lamang matapos ang proyekto. Grabe guys, halos kalahati ng pondo. Binubulsa lang nila. Hindi kaya sila nagiging satisfied sa mga sinasahod itong mga to, ano? Kailangan pa nilang nakawan yung bulsa ng bayan. Pera ng bayan yan eh. Tapos kukulimbatin lang nila. Napakasakit isipin mga kaibigan na yung pera ng bayan kinukurakot ng mga nakaupo. Dapat ito yung mga binibitay eh, para hindi pa marisan. Proyekto ay mga substandard na ang ginagamit na materyales. Marami na di umano ang ginawa para masolusyonan ang problemang ito pero nandyan pa rin itinatago pa ng PhilGEP o Philippine Government Electronic Procurement System para meron daw digital transparency sa mga bidding ng kontrata sa Section 10 ng IRR of 9184. All procurement shall be done through competitive bidding except to provide Enroll 14. Ayon nga kay Mayor Magalong, may porsyento na nga, sila pa yung contractor, sila pa rin yung supplier. I'm now going to ask ourselves, is corruption now is becoming a norm in government? Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nakakalungkot talaga ay pray na lahat ng mga namumuno sa ating gobyerno ay magising sa katotohanan at magkaroon ng malasakit sa ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino. Nakakahanga ng ibang bansa, lalo na Singapore dito sa gobyerno, prioritize ang lokal, walang corruption kaya umuunlad ang bansa. Sa atin, kanya-kanyang nakaw ng pera ng bayan. Tigang malungkot. Pork barrel is one reason why people enter politics knowing that once they are elected, they will be receiving soap or contractors. The local official receiving SOP pound from contractors are saying that they never ask SOP from contractors. On the contrary, the contractors are the ones giving them 20% of the contract amount as a sign to thanks. I am not sure if this true as I have heard and from others. Sobrang nakakahiya sa mga politiko yung isiniwalat ni Mayor Magalong korupsyon ay normal na raw. Wow! Last din ng loob ni Mayor, ano? Talagang babanggay niya yung mga talagang binubulgar niya kung ano man nangyayari sa gobyerno, yung mga corruption guys. Kaya saludo po kay Mayor. You are such a great hero, Mayor Magalong. I'm so proud of you. I really admire how you deliver your speech, loud and clear for the good for all the people and our country. As a whole, long live Mayor Magalong. You're one of the kind leader. God bless. Absolutely, corruption is the main reason why what's happening. Mabuhay ka, Mayor Magalong. Sana'y makinig at maraming makikinig sa iyong talumpati. End quote. Goes to corruption. And surprisingly, when the news came out, ng utang pala natin is already at 13.86 trillion, only very, very few members of our legislative branch, people from Congress, raised hell. Ulitin ko, only very few raised hell. It is at this backdrop, or against this backdrop, that I will like to share with you this narrative. Last year, I was invited by the Civil Service Commission and the Department of Interior Local Government to talk before newly elected officials. Twice. In one session, there are about 150 mayors. The second session, about 200 mayors. Last March, I was given a chance again to talk to about 1,100 municipal mayors, all members of the League of Municipalities. 3 weeks ago, I had a chance to talk and speak before vice governors of the different provinces. In all occasions, my topic was technology and governance. Basically, how do you use technology in enhancing the way we govern, the way we process, the way we manage our local government unit. For the first 15 minutes, everybody was just so enthusiastic, listening to me, looking at my impressive presentation. And then I start talking about good governance. I start talking about traditional politics.
I start talking about corruption and its direct correlation with poverty. And when I start doing that, they also start looking at their cell phones. Are we not going to ask ourselves, is corruption now becoming a norm in government? Is good governance becoming an exception? Nakakalungkot na meron na nga silang tinatawag na porsyento sa bawat project. Hindi pa nagsawa. May porsyento na nga sila. Sila pa yung contractor. Hindi pa rin nagsawa. May porsyento na nga sila. Sila pa rin yung contractor. Sila pa rin yung supplier. Unfortunately, only few people raise this issue. Tayo sa Philippine National Police, I've been talking to your CESPO, Louis Makilan, and all the other RESPOs. When they visited me 2 weeks ago, that was about 3 weeks ago, we are willing to give or contribute a reasonable percentage of our pension plan or of our pension to national government to address this big issue. Pero nakakalungkot. Nothing have we heard from our legislators that they are willing to give up their pork barrels. Kahit malang sana sabihin nila na bawasan niyo yung pork barrel, but nobody, for some reason, nobody would admit na meron pala silang pork barrel. But now that I am with local government, the fact remains that there is still pork barrel. Tayo, in the uniformed service, both from the armed forces and from the Philippine National Police, we risk our life. We risk equality time with our family. And we're willing to give up a small amount of our pension just to help national government, just to address this huge deficit, just to address this big national debt. Hintayin natin kung anong sasabihin ng ating mga magigiting na legislators. Hintayin natin silang magsalita. Hopefully, one of them will come out in the open and tell us it is about time that legislators should also give a big contribution to address national government issue, especially on our financial debt. And that's the reason why Baguio City now is leading a network of local chief executives, very young local chief executives who believes in good governance. And us in the city of Baguio, we even went beyond that. We say good governance beyond politics. And hopefully next month, we're going to change that slogan. I would say good. At ito na nga mga kapanig, ano na At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.